Alright mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, eto po tayo dito, welcome sa Simply Talkes Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinyon, reaksyon at komento sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo, hindi na maisa-isa. At may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of all evils. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan ay dalawang bagay po. No, ayan po ay si Senator Bato de la Rosa. Mukhang na-promote natin si Senator Bato de la Rosa dito ah. Ang ingay-ingay kasi ng bulok na lata na yan. At ganun din po may paglilinaw po ang ating Armed Forces of the Philippines tungkol po dyan sa sinasabi ng ilan na dinisband yung BP-SPG ni Putit Duterte. Okay, so simulan na natin mga kababayan, no? Para hindi tayo magtatagal. Sabi natin, maiksi lang ito, no? Hopefully, umabot tayo ng 8 oras. So, unahin natin si Senator Bato the Puncher de la Rosa. Kasi po, dyan po sa ulat ng Manila Bulletin, tinanong po siya sa isang radio interview, sinasabi niya na ang katanungan pag nanalo po ba si BP Sara Duterte sa 2028, ano po ang gagawin ninyo sa mga nanggigipit sa inyo o mangnang api sa inyo? No? Alam nyo, ang tindi po ng sagot ng inyong authentic puncher na senador. Yung galit na galit po siya. No, dahil wala po puro po hangin puro po multo yung umattend doon sa kanilang second hearing, no? Kaya sabi niya, bastusan na. Pero ang unang-unang bastos ay walang iba kundi si Senator Bato the Puncher de la Rosa. Siguro alam mo naman, Senador, yung tinutukoy natin, bakit ikaw ang naunang ng bastos? Bakit? Bakit di mo tanungin si Jude Asidre? Tanungin mo yung ibang mga nasa kapareho mong legislative branch. Yun nga lang, nandun sila sa lower house. Ilang beses kang inimbitahan na pumunta sa Quadcom tungkol doon sa war on drugs ng amo mong si Digong. Ano ang sinasabi mo? Parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy. Ayoko naman ako ang mag-break niyan, no? Nakakahiya naman. Ngayon, you have the audacity to say na bastusan na? Di ba ikaw na rin nagsabi? Magkalibel lang kayo ng executive branch. Nag-invoke ng executive privilege ang executive branch sa mga cabinet members. Ngayon galit na galit ka? Di ba? Ang ano nga dyan bakit hindi ka nalang umaten nung first hearing? Nandun po lahat sila. Bakit hindi mo naisip yon? Bato? Hindi mo naisip, no? Na magbibigay ng executive privilege ang executive department through ES Bersamin. Di ba? Sana you have taken the opportunity, naging opportunista ka, ay attend ako ng first hearing. Nasaan ka? Ang speculation tuloy ngayon is, baka naman nagtago dahil nandun yung mga kapulisan. Nandoon si General Torre na baka hawak-hawak niya na yung warrant of arrest mo, tumatiming lang sila. At the same time, ang sabi po ni SP Escudero that they can protect their colleagues na si mga senador. Pero hindi forever. Hindi unlimited ang protection. Kasi nga, mapoprotektahan lang ang isang sitting senator dyan sa mga prosecution o mga paghuli kung merong session ang Senado. Wala pong session ang Senado. Di ba recess sila? Hearing nga yan Ang hearing ay hindi session. Kasi kung ang hearing ay naging session, di sana inuna nyo na yung impeachment. Di ba? Kaya natakot, sabi nila si Bato na pumunta doon kasi matitimbog siya. Nakatunog, naka-intelligence. Tapos nung pumunta ka dyan galit na galit ka, sinasabi mo pang wala nang respetuhan, bastusan na. Sabihin mo yan sa sarili mo, Bato. Manalamin ka muna. Bago ka magsalita ng mga ganyan, dapat inanalyze mo muna ang sarili mo. Ako ba rumispeto doon sa tawag ng Quadcom? Iniimbitahan ka.
Pero anong sinasabi mo? Parliament tuli, O di ba ganun ka eh. Tapos yabang-yabang mo, o nagpapapansin ka, o napapansin tuloy kita dahil sa iyong kawalan ng saysay, no? Ang yabang-yabang. Mano pa pag naging senator ito lalo na i-re-electionist, o ayan. I vote no for impeachment. Oh, yung sinasabi niya magiging objective siya, no, hindi po ako maniwala. Okay? So ano ang sinabi niya? Doon sa katanungan sa kanya, dyan sa isang radio interview. Pag nanalo daw si Pusit sa 2028, ano ang gagawin niya doon sa mga nanggigipit sa kanila? Alam niyo, maganda niyang sagot. Napakaganda. Oo. Lalapitan niya daw sila at yayakapin niya. Oh, hug your enemy. Really? Oh, wag kayong maniwala dyan. Oo. Birds of the same feather yan eh. Flock together sa mga Duterte. O di ba si Pusit ang galing mang sarcastic? O baka sarcasm din yan. O pagkayakap niya sabi ano, Brad, ready ka na ba? You always watch your six, ha? May pahabol. Kaya pala, lalapitan niya at iyahag niya, yayakapin niya kasi may sasabihin ng pabulong. You better watch your six. Hudas ka, traidor ka, ha? Ngayon, hawak na muli namin ang trono. You better watch your six. Di ba mga kababayan? Sarcastic lang na sagot yun ni Bato. Huwag kayong maniwala. Oo. Maghiganti yan. Oo. Ano yan eh? Sarcasm lang yung sagot niya doon. Huwag kayong naniniwala. Parang yung sinabi lang ni Pusit. Thank you kay BBM. Oo. Mga sarcasm. Lumabas ang totoong sinabi ni Pusit. Hindi makatake ng sarcasm ang presidente. Hindi niya alam yung sagot ng presidente sa kanya. Sarcastic din. O kasi ang presidente nag-back at you sa kanya. Hindi niya matanggap na mas magaling mang sarcasm, mang inis, mang piko ng presidente. Kasi English. O Bato, hindi ako maniwala dyan. Lagyan mo muna ng authenticity yung sinabi mo. Lagyan mo ng pancherol. Oy, nako. O ngayon mga kababayan, punta naman tayo dyan sa inyong Vice Presidenting Pusit. O sabi niya, tuwang-tuwa na siya at makakauwi na siya. Naihanda niya na lahat. Organize na yung manandun sa tatay ko. Uuwi po siya na hindi niya dala ang tatay niya. Akala ko ba, hindi ka uuwi hanggat hindi mo na uuwi ang tatay mo. Forever ka na dyan. Sana dyan ka na lang. Oo, hindi ka kailangan sa Pilipinas. Useless eh. O, ngayon, may nabali-balita po mga kababayan. Sabi ng ilan na na-disband daw. Disbanded yung kanyang BPSPG, Security and Protection Group. May paglilinaw po ang AFP spokesperson si Colonel Cerces Trinidad na sinasabi niya, it is not disbanded, no? Okay na alam ninyo, pero wag naman kayong mag-fake news. Yun po yung pagkakaintindi ko sa sinasabi niya. Right information, tama naman siya. Hindi naman po na disbanded, kundi na reorganize. Wala na yung BPSPG, kundi AFP-SPG. Oh. Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group. Mas organisado, mas protektado. Proprotektahan pa rin nila ang inyong Vice Presidente. Kasi kung talagang dinisband yan, ay alam nyo na ang gagawin ni Pusit. Magdadaldal na naman yan, magngangak-ngak na naman yan, bibirahin na naman niya si Pangulong Marcos kasi lahat na lang ng nangyayari sa kanila, kasalanan ng Pangulong Marcos. Wala silang nakikitang mali. Pati yung EJK ng tatay niya, kasalanan ni Pangulong Marcos. Oo, pati yung walang passport nung common law wife ni Digong, kasalanan ng Pangulong Marcos. Maski na may pinakitang blue passport yung anak nilang si Bill na United States passport, kasalanan ng Pangulong Marcos. Yun po yan. Lahat po ng kinakasapitan ng mga Duterte ngayon ay kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. O, ngayon, nilinaw ng AFP spokesperson Colonel Trinidad na hindi po totoong na-disband ang kanyang security group ni Pusit. Ni-reorganize lang. Mas komprehensibo. Mas matindi ang security. O yun po yun. Hindi na lang basta nakapangalan sa BPSPG, kundi
Kasi yung mga kanyang bodyguards naman, tagapagtanggol niya, tagasalo na kung ano man, ay galing din naman po sa Armed Forces of the Philippines na inyong binabayaran, galing sa inyong mga taxes. Oo, sayang yung aking remittances kasi napupunta sa bodyguards ni Pusit. Oo, na ang 400 lang naman sila. Dapat talaga ang pagsilbihan ay ang mayoryang Pilipino, no? Ang pinagsisilbihan ay iisang pamilya lamang. Daig niya pa ang Pangulo sa bodyguard. Takot na takot kasi maraming kaaway ang biatch ninyong Pusit na si Pionang Sara Duterte. Again, paliwanag po ng AFP through their spokesperson, Colonel Cerces Trinidad, hindi po disbanded, kundi na-reorganize lang po yung BPSPG ni Pusit. Nilagay lang po sa AFP-SPG. Okay, so yan lang po. Ano pong inyong masasabi mga kababayan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.